na-shock itong si Katunying sa balita na meron pong mga higit 400 na mga engineers po under the Marcos administration ay nag-resign na. Okay? Ewan ko na lang, bakit sila nag-resign? Yeah. That only speaks for one reason. Hindi nila nagugustuhan ang Marcos administration. Yun lang. Simple as that. At hindi na ho kinakaya yung minsan may mga nadidelay. Totoo po bang may mga nasa 500 empleyado ng mga contractual ang hindi pinapasweldo ng DOTR 2 buwan na? Hindi. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, so yun po ang ating pag-uusapan ha. Unang-una po itong si Katunying, okay? Na shock itong si Katunying sa balita na meron pong mga higit 400 na mga engineers po under the Marcos administration ay nag-resign na. Okay? So, ano bang implikasyon nito? Bakit nag-resign itong mga engineers na ito? Mamaya malalaman ninyo yan. I-play natin yung video na yan, okay? Bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. At ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Pag-usapan natin, si Katunying, na-shock po dito. Ha? Pati si Katunying, ha? Kaibigan ito ni First Lady Liza Araneta Marcos. Na-shock siya dito sa mga 400 engineers sa nagtatrabaho under the Marcos administration. Nag-resign. Ano ba ang dahilan nito? Bakit sila nag-resign? Alamin po natin yan. Play. Totoo po ba na katakot-takot na engineers ang nag-resign sa DOTR? Nakakalungkot po. Mga gano'ng karami? Nakakalungkot raw. Kasi itong mga engineers na ito ay nag-resign. Ang report po sa akin, 400 po ang umalis. 400 ang umalis na mga engineers. Bakit ba? Sino na ngayon ang engineer ni Bongbong Marcos dito sa, especially sa Department Public Works and Highways, DOTR, di ba? So, kawawa na naman ang bayan ito kasi nag-resign ang mga engineers. Di ba? There is really something wrong. Ha? I guess, 6 months, 8 months. So, ano pa po dahilan? may mga administrative pong naging problema eh. So, may problema po sa Marcos administration. Inamin ha? Siya mismo, inamin niya. Na may problema po under the Marcos administration, kaya pala nag-resign itong 400 engineers. Kasi natatandaan ko, nung nag-vlog ako nito, wala pa akong information. Nagtataka lang ako, bakit ba nagtatanong pa nga ako bakit ba nag-resign itong mga engineers na ito? Hindi ko muna pangunahan. Yun ang sabi ko dati sa aking vlog. Ito ngayon, ito na yung sagot. May problema. Ano ang problema? Medyo may mga na-delay po ang sahod. Na-delay. Yan, lumabas na. Kaya pala, nag-resign itong mga engineers na 400 plus, delay ang mga sahod nila. Delay. Bakit nagka-delay yan? And I believe itong mga engineers na ito, pasado ito, di ba? Bago ka kunin na magtrabaho sa gobyerno, dapat nakapasa ka bilang engineer. Di ba? Ang tanong ko sa inyo, hindi man ito contractual to itong mga engineer na ito na madidelay yung sahod nila. Di ba? Kasi, dito sa amin, ang naririnig ko na madidelay yung mga sahod, yung mga contractual. Kahit nga siguro mga contractual, hindi natin i-delay ang mga sahod na yan. Di ba? Pero how much more itong mga engineer na ito? Insulto ito sa kanila. Engineer sila. Ha? Pinag-aralan nila ang pagiging engineer nila. Ginamit sila ng gobyerno para magtrabaho, para makatulong sa bayan natin. Tapos, madidelay itong mga sahod na ito? Ganyan na ba? Ganyan ba talaga ang administrasyong Marcos? Madidelay itong mga sahod na ito? May pamilya itong mga engineer na ito. May nangangailangan po ng pera itong mga sahod ng mga kahit naman siguro kanino. Lahat ng under the government na tumatanggap ng sahod. I believe itong pera na ito, kailangan po to ng mga pamilya nila. Bakit nga nagkakadelay yan? Wala bang pakialam ang gobyerno dito? Ha? Anong nasa isip ninyo? Ikaw, Bongbong Marcos, wala ka lang ginagawa dito?
Hindi mo man lang kinol out ang mga secretary dito, ang ahensya na ito. Bakit na-delay ang kanilang sahod? Kasi nung time po ni former President Duterte, magagalit si Duterte dito. Ayaw nga ni former President Duterte na abusuhin itong mga taong bayan sa gobyerno. Galit siya sa mga ganyan. Di ba? O, Katonying, you have access ni First Lady Liza Arneta Marcos. Tawagan mo. Sabihin mo, advise your husband. Advise the president. Di ba? Tingnan nyo yung picture ni Bongbong Marcos. Anong gagawin natin? Tapos, may confidence pa kayong mangangampanya ang itong mga senador ni Bongbong Marcos na vote alyansa ng Bagoong Pilipinas? No way! Wala. Hindi po kayo karapat-dapat iboto itong mga senador ni Bongbong Marcos. We don't, never again to Marcos, sa totoo lang. Never again. Naku po. So, siyempre po, ang engineers po, Hindi makapaniwala si Katonying, Hindi siya makapaniwala. Yan yung friend mong si F. Eliza, Katonying. Ano na ngayon? highly coveted yan. Talagang in demand po yung Tama mga, po yan. yung mga skills na yan, bira. Bihira yung mga skills. Pinag-aralan yan, mga engineers na yan, di ba? So, siyempre, na-offer sa private sector, mas maganda ang sweldo. Kaya nag-resign. Di ba? If only this government marunong mag-alaga ng mga kanilang mga trabahante, no? Kaya nga, sa totoo lang, merong mga guro, mga engineers, ang daming mga magagaling na mga talented na mga Pilipino. Ang dami. Pero nakita mo, nagtatrabaho sa Amerika, nagtatrabaho sa Japan. Yung mga magagaling na mga engineers sa Japan, mga Pilipino. Mga magagaling na mga engineers sa Amerika, mga Pilipino. Mga magagaling na mga engineers sa Singapore, mga Pilipino. Doon nagtatrabaho. Kasi alam nyo ba kung bakit? Bakit nasa labas sila sa bansa nagtatrabaho? Kasi doon po na-appreciate ang kanilang skills. Doon po na-appreciate ang kanilang mga talento. Dito sa Pilipinas, itong Administrasyong Marcos, nagre-resign sila. And that is a big slap on the face of the President. Kasi hindi nyo ina-appreciate itong mga talento na ito Di ba? I remember, former President Duterte said to the soldiers natin, sabi niya, wala akong hinihingi sa inyo. Kayong mga sundalo, wala akong hinihingi sa inyo. Pero tandaan nyo na you must serve your country. Bilang isang sundalo, gawin nyo ang mandato ninyo. Kasi utang natin sa taong bayan ang lahat ng nakikita nyo. Soon, ang epekto nito ay sa mga kamag-anak natin. Bilang isang sundalo, kayo po ang magpoprotekta sa mamamayang Pilipino at sa taong bayan. Okay? Meaning to say, si former President Duterte, hindi na siya yung tipo na mag-demand pa dito sa mga sundalo. Diba? Sabi ni former President Duterte, na-appreciate ko kayo, mga sundalo. Mahirap ang pinagdaanan ninyo. Kaya, kayong mga pulis at mga sundalo, dublado ang mga sweldo ninyo. Dinoble po ni former President Duterte ang mga sweldo ng mga pulis at sundalo. Dinoble niya. That's the only way na ma-appreciate niya ang mga pinagdaanan nitong mga sundalo na ito. Mahirap Mahirap ang kanilang pinagdaanan. Kaya they deserve na magandang salary. Pero itong mga engineers nito ni Bongbong Marcos, ewan ko na lang bakit sila nag-resign. That only speaks for one reason. Hindi nila nagugustuhan ang Marcos administration. Yun lang. Simple as that. At hindi na kinakaya yung minsan may mga nadidelay. Totoo po bang may mga nasa 500 empleyado ng mga contractual ang hindi pinapasweldo ng DOTR 2 buwan na? Hindi ko po alam yung exact number, pero meron po ako sa aking mga briefing, meron pong mga nagsabi sa akin ng gano'n. So, kaya nga po kailangan na pong pumasok yung ating bagong team para po mapabilis na po talaga yung pagpapasweldo agad-agad. Diba? Sa totoo lang, kapag si former President Duterte pa ang presidente dito, minumura na kayo. Sa totoo lang, pinipi na kayo ni Duterte. Grabe.
Sa totoo lang, ayaw ni former President Duterte ng mga ganito, yung mga madidelay yung sweldo. Dito lang yan, ha, sa Marcos administration. Isa pa, ha? Ano ito eh? Nafi-feel ng mga engineers na disrespect sila sa mga delay na sweldo. Oh, insulto yan sa kanila. Sa totoo lang, okay? So, ayan, punta tayo sa next topic natin, no? Ito. Pag-usapan na natin itong pambabatikos nila kay VP Sara. Patungkol po ito sa sa sinabi po ni VP. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman